Ang dami nakapanood, lalo na yung mga mahilig manood ng mga award night sa Oscar. Talagang literal, pinagtawanan nila ang ano dito. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Zero votes ba naman eh? Ang tanong, bakit mo siya ilalagay ron? Diyos yun. Parang desisyon kayo ah. Di ba? Tuloy mo natin yung pag-aaral sa paksayang ito. While waiting for the day of judgment, kasi hindi naman ang Diyos mapagpalipas, sabi pa, iniisip ng iba, din na-delay eh. Huwag mong isipin na delay. Kung bakit hindi pa dumarating, napaka-generous ng Diyos natin. Napakataas ng patience niya. Kasi ang gusto niya, lahat ng tao magsisi muna eh. Binibigyan niya pa tayo ng time to repent. Magsisi. Para huwag tayo mapahamak. Kasi may mga mahal pa tayo sa buhay eh. May mga kaibigan pa tayo. Mahalin mo, mag-instrumento tayo para makakay natin sila. Maging kasangkapan, instrumento tayo ng Diyos. Para sa kanila. No? Yun nga yung sabi ng mayaman eh. Buhayin mo ang pagpakiusap ko sa iyo, mga Abraham, buhayin mo yung si Lazaro. Pumunta sa bahay ng aking ama, may 5 pa akong kapatid. Chapter 19 ng Luke. Ano ibig sabihin? Concerned siya. Meron pa akong natitirang kapatid ron eh. Baka mapunta sila sa paghihirap na ito. Diba? Kaya napaka-generous pa nga ng Diyos eh. Napakabuti niya. Bakit binibigyan pa niya tayo ng panahon para magsisi? To repent. Tinan po ninyo kung bakit po yan hindi kaagad isinasagawa at yung tao mga namimihasa. Ang daming lawless na mga nangyayari sa mundo natin ito. Huwag na tayo lumayo. Malapit na naman ang eleksyon. Bubulahin na naman tayo. Bubulahin na naman tayo ng mga politiko. Di ba? O, eto po. In Psalms chapter 81 verse 11 to 12. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko. Sabi ng Diyos, hindi nakinig sa aking tinig yung bayan ko, ang bayan Israel. Ilang beses siya naliligtas, ilang beses bumabalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Marami po ulit. Puro pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pati na yung ginawa ni Moises na may ahas, na may tingin na ahas na nakaganon. Ginawang simbolo ngayon ng mga medical yan. Mga doktor, yun nakaganon yung sa tingin. Pag tumingin ka ron, natuklaw ka ng ahas, gagaling ka, hindi ka mamamatay. Pinangalan po nila yan na ni Husta, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Sinasamba. 2 Kings, nakasulat po yan. Palaging bumabalik sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maging noong panahon na ni Pablo na nangangaral siya sa Asia, yung Diyos-Diyosang si Diana, si Artemis, kung ano, ang dami nilang mga Diyos. Oo, mga kapatid. Iba pa yung Diyos ng fertilidad. Para sa atin, gusto mong magkaanak, punta ka ng Ubando, mag-isayaw ka nun. Diba? Meron pa ko yung Diyos ng paglalakbay. Meron pa ngayon yung Diyos ng mga hayop eh. Si Pedro kasi manok yung nakano sa kanya eh. Yun yung ano dyan eh. Ayan, napakarami. Gusto mo gumanda ang negosyo mo, may Diyos sa pagdinegosyo. Ngayon nga, katatapos ng Chinese New Year, naku, napakadami yung mga feng shui. Eto, pagka mawawala yung sakit mo. Bakit totoo nakakawala ng sakit yan? Ba't hindi ka dalhin doon sa ospital? Para yung mga mahihirap nating mga kababayan, hindi na magbayad. Kasi nakakagaling pala yan eh. Yung madampian ng gagaling, o sa ospital mo dalhin. Lalo na doon sa ICU, ewan ko na kung hindi ka pasalamatan ng mga nakakapagpagaling pala yun, pag dito mo dinala, doon sa ospital dapat. Diba? Tutuloy po natin. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko at hindi ako sinunod ng Israel. Sa gayoy, aking pinasunod sa pamamagitan ng pagmamatigas ng kanilang puso upang magsilakad sila sa kanilang sariling mga payo. Minsan, pinapahintulot na ng Diyos. Sige, okay. Gusto nyo magpakasama? Go on. Kasi wala pa yung judgment eh. Pero pagdating ng judgment, lahat yan, alam na kung saan ang papunta. Binasa na natin kanina, 2 Thessalonica, na maghihiganti sa kanila na hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Yun na nakasulat.
Minsan ay pinapahintulot na sila ng Diyos sa kanilang mga sariling payo, sa kanilang mga sariling pagmamatuwid. No? Ibinibigay na sila, kumbaga sa isang magandang pananalita. At last, ito na po yung last. Yung kanilang paulit-ulit ko sinasabi. Ang daming tao napaka-bilis mag-conclusion. Sige, kaya naman nangyari sa kanila. Kasi masasama sila. Wala silang Diyos. Wala silang dinodiyos at pinagtawanan pa nila yung Diyos. Ito po sagot. 2 passage lang po. Ang unang passage na babasahin ko, mga kapatid, ay ito pong nasa bago po yun. Kung bakit po, anong dahilan bakit po pinapalagak ng Diyos yung ating mga pag-iisip sa bagay na nasa langit at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa? Ang dahilan po kasi, dito po sa Philippians chapter 3:18 to 20, sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kapag ka ang focus pala ng mind mo nasa bagay na nasa ibabaw ng lupa, ito po. Tuloy po natin, ang kanilang kahihiyan na ang pag-iisip ay nasa mga bagay na nasa lupa. Verse 20, ito po, notice this verse. Sapagkat ang ating pagkamamamayan, sa English po, for our citizenship. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. So, hindi naman pala tayo taga rito. So, ibig sabihin kung hindi tayo taga rito, ano tawag sa atin? Estranghero, di ba? Pilgrimage. Kaya meron tayong kanta sa hymn books. Yung I'm a stranger here. Hindi ko na alam kung number yun, brother. I am a stranger here. Manlalakbay lang po tayo rito. So, kung tayo naglalakbay lang, hindi talaga tayo taga rito. Kaya sabi ni Apostol Pablo in Philippians chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, mula sa langit. Hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Kaya nga po sabi, ang pagparito ng Panginoon, bababang mula sa langit. Kasi nakaupo siya sa kanan, di ba, ng karangalan sa kaitaasan ng Ama. So, yung pagparito niya, makikita ng lahat. Bababang mula sa langit. Kaya sabi ng ating pagkamamamayan nasa langit, mula naman doon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Greek word po yan na nakasulat, polityoma. Ang ibig sabihin po ng polityoma, community. Heavenly community. Citizenship. At ang isang translation po na nasa King James, for our conversation. Yun yung nakasulat sa King James Version. For our conversation is in heaven. Conversation. Mga kapatid. Polityoma. Yung ating pagkamamamayan sa langit, hindi dito. So kaya po dito naglalakbay lang po tayo. Kaya nga po yung buhay natin dito maikli lang eh. Minsan 30, may 1 pa nga, namamatay na, may 5. Maikli lang. Sabi nga doon sa 90 verse 7, 70, pagka malakas pa, abot ng 80. Basahin natin yung natin. Tingnan mo lang po ng mga kapatid. Kaya si sister, more than bonus years na. Yeah. Sister Sister Elizabeth, more than bonus years. Natin dito po, in the book of Psalms, chapter 90 verse 10. The measure of our life is 70 years. Biblical to The measure of our life is 70 years. And if through strength, kapag malakas pa daw, it may be 80 years. Its pride is only troubled and sorrow, for it comes to an end and will quickly gone. O kaya si sister, bonus. Di ba? Tuloy po natin yung ating pag-aaral.